So ngayon po, ituturo ko naman kung paano mag-program ng mga parameters dito sa actual inverter. So itong inverter na ito ay isang hybrid inverter na 5.5 kilowatt. So dito makikita natin na naka-on na ang ating inverter. Meron tayong load na ilaw, so nakailaw na rin siya. Ibig sabihin, gumagana itong inverter natin. So, paano ba iset yung mga parameters ito? Katulad nitong parameters number 1, which is the output source priority, dito i-configure natin kung ano bang ipaprioritize natin na source para mag-supply ng load natin. So, una, meron tayong UE1, ibig sabihin, yung utility ang magpo-provide ng power as first priority. So, meron din tayong sol, sabihin yung solar energy ang priority na magpo-provide ng power sa load. At itong isa naman ay SBU. So, para maset natin siya, dapat itong button na enter ay pipindutin natin ng ilang segundo. So makikita natin na nagbago na yung indication niya. So nakalagay siya sa 00. So kung ilalagay mo siya sa 01, pipindutin mo itong up. Click mo lang siya once. So lilipat na siya dito sa number 1. Ibig sabihin, kung iseset mo yung number 1 mo, nagbiblink na yung number 1 mo, pagka gusto mo sa number 1 iset, i-click mo lang yung enter. Enter. Ibig sabihin, ang susunod mo namang iseset, yung kung ano yung ipaprioritize mo na power source. So dito, naka-indicate siya sa sol. Kung gusto mo siyang ilipat, pindutin mo itong arrow up, pupunta siya doon sa isang power source, SBU. Pindutin mo pa na isa sa UE1 naman, sa utility. So kung gusto mo siyang iset sa sol o solar energy yung priority mo, ilagay mo siya sa sol. So pag nakalagay na siya sa sol, i-enter mo lang siya. Pindutin mo lang yung enter. So ibig sabihin, nakaset na yung parameter number 1 mo sa sol or sa solar energy ang priority magpo-provide ng power mo sa load. So ibig sabihin, pagka nawala yung solar mo o halimbawa hindi na sufficient yung load mo ay yung power mo ng solar, tutulong yung utility source. So base dito sa nakalagay dito, pagka nakaset ka sa sol, so sinasabi dito, solar energy provides power to the load as first priority. If solar energy is not sufficient to power all connected loads, utility will supply power to the loads at the same time. Sabihin, pagka hindi sufficient yung solar power mo, tutulungan siya ng utility. Ngayon, kung halimbawa, yung utility mo naman nawala, ang battery naman ang tutulong para mag-provide ng power, katulong yung solar. Dito nakalagay, solar energy and utility is not available. Magpo-provide lang yung battery mo pagka yung solar energy and utility is not available. O kung halimbawa, solar energy is not sufficient and utility is not available. So doon iset na natin yung unang parameters. Yung isa sa importanteng parameters. So dito makikita natin, kasi pagka ilang segundo na hindi ka pumipindot o nagseselect, babalik siya dun sa default indication. So pindutin mo uli yung enter ng ilang segundo. O yan. Adyan ka na ulit sa 1. So na-set mo na yung number 1 mo. Susunod,
number 2. So ano ba yung number 2? So ito yung number 2 mo. Maximum charging current to configure total charging current for solar and utility chargers. Dito makikita natin kung anong ampere ang iseset mo. Meron 10 ampere, 20 amperes, 30 amperes, and 40 amperes. So dapat dito, pag iseset mo siya, alam mo yung maximum charging current na dapat isupply ng utility at ng solar. So yan, mababasa mo yan sa manual. So dito, bali ang ituturo ko lang i-program ay yung mga pinaka-importanting parameters dito sa pagsiset ng parameters. So dito sa isang importanteng parameters na iseset mo ay itong battery type. Itong parameters number 5. So dito nakalagay AGM, which is default, FLD, ibig sabihin yung float type na battery ito, yung katulad ng lead acid battery. So dito naman sa user define, USA, if user define is selected, battery charge voltage and low DC cutoff voltage can be set up in program 26, 27, and 29. So dito, iseset mo rin, kung lithium, iseset mo siya sa, susundin mo lang yung parameters nito. So yung ibang importanteng parameters dito na iseset mo, katulad nitong setting voltage point back to utility source when selecting SBU priority. So ibig sabihin, kung nakaset ka sa SBU, sabihin, solar, battery, and utility. So, iseset mo yung cut-off voltage ng battery. Katulad sa setup ko, isinet ko siya sa 47 volts. Kasi yung battery ko is lead acid battery, meron lang siyang DOD or depth of discharge na 50%. So, ang equivalent ng 50% na DOD para sa equivalent sa voltage niya is 47 volts. So, sa 47 volts ko siya isinet. So, kung ilalagay natin siya sa parameters number 12, pindutin natin yung enter ng ilang segundo. So, pagka lumabas na yan, yung mga parameters, dalhin natin siya sa parameters number 12. So, hanggang pindot yung up button hanggang makarating ka dun sa gusto mong parameters na iseset. Yan, katulad yan, nasa number 12 ka na. So, sa number 12, ang setting natin na ilalagay is 47 volts. So, base dito sa naka-default siya, naka-set siya sa 46 volts. So, enter mo lang. Enter. Uy, bumalik-ili. Dapat kasi dito, pagka sunod-sunod ang pindot mo, hindi ka tatagal isang segundo. So, yan, nasa number 12 niya. Kung set mo siya sa 47, ay enter mo muna siya para lumipat siya doon sa 46. So, dadalhin mo siya sa 47, ipindot mo lang yung arrow up. So, 47 na siya. Pagka nasa 47 na siya, enter mo lang siya. Enter. So, 47 na. Ibig sabihin, yung setting mo ng number 12 is 47 volts. So, ang isa pang importanteng parameters na ipoprogram mo is itong
parameters number 16, charger source priority. To configure charger source priority. Ibig sabihin kung ano yung mga ipaprioritize mo na mag-charge ng iyong battery. So dito meron kang CUE. Ibig sabihin, ang priority mo dito is utility. Dito naman sa CSO, solar energy will charge battery as first priority. So ang priority mo dito, solar. Dito sa SNU, both solar and utility, mag-charge sila at the same time. So dito sa OSO, solar energy will be the only charger. So sa aking actual na setup, isinet ko siya sa OSO. Yung solar lang ang mag-charge sa battery. Kasi pagka isinet mo siya ng CUE o priority mo yung utility, siya ang mag-charge, ay malaki ang babayaran mo sa Meralco kasi ang laki ng charging current ng battery. So pagka sa CSO naman, solar energy and utility, ibig sabihin, may utility ka pa rin na mag-charge. Pagka nawala yung solar mo. So sa SNU, sabay sila mag-charge. So ibig sabihin, lagi kang may utility. So dito sa OSO, dito talagang nakaprogram siya na ang manggagaling ang charge mo sa solar energy. So sa akin setup, diyan ko siya isinet para makaiwas ako sa power na mako-consume ko sa utility. So kung iseset mo siya diyan, dadalhin mo siya sa parameter number 16. So up lang, up hanggang sa makarating ka dun sa 16. Yan, sa 16. Sabihin, nagbiblink na yung parameter 16. Diyan mo siya siset, enter mo lang. Para lumipat siya doon sa parameters na iseset mo. So dito naka-indicate yung OSO. Ibig sabihin, only solar lang ang mag-charge. So kung iseset mo siya sa only solar lang, enter mo lang. Ngayon kung hindi naman sa ibang parameters, sa CUE or CSO or SNU, ipipindot mo lang yung up button. So dalhin natin siya sa OSO, only solar. Kasi yan ang pinakamagandang setting ng parameters para mag-charge sa battery mo. So enter mo lang siya. So yan, nakaset na yung charging supply mo sa solar. So yan lang siguro ang mga importanteng mga setting dito. Ito naman, mapag-aaralan naman ninyo ito isa-isa dito sa manual. Pero yung mga diniscuss ko, yan yung mga importanteng set mo sa parameters or program sa inverter. So yan lang po. Salamat.